okay. So Euromotor Falcon 180i, ako na lang naglagay nito. Tinanggal ko na yung mga sticker niyan. So nabili ko to second hand na 6 months pa lang nagagamit nung dating nangyari. So 180cc po ito, liquid cooled, single overhead cam, 4 valves. Yan, ABS harap likod. Ayan o, ABS. And then may tuka siya. Tapos ito nilagyan ko na lang ng mini driving light. Ayoko naman kasi lagyan ng crash guard. Ito, yan na yung nilagay ko. Stock niyan kasi dati yung clear na visor. Then China motor to, gawa ng Euro. Pero ang ginawa ko dito, dahil isang buwan na siya sa akin, pinaribalot ko na yung mga wirings niyan. Tapos yung panggilid ko, yung pulley, lahat, short drive, kasukat yan ng click. Click 125, so pinalitan ko na yan. Yung bell niya pinare-groove ko na. Then kung gusto kong palitan to, itong crankcase ng panggilid, pang PCX, sukat yan. Ayan, nilagyan ko na rin to nito na pang ADV 160. Ayan, yung parang na yan, yung mudguard ba yung tawag dyan. Ayan, ako na lang naglagay nyan. Ayan yung mga rebalot to. Kasi yan ang issue ng Falcon 180. Nagpupugak yan lalo pag maulan, malubog sa baha. Kasi yung mga wiring sa maninipis. Ganoon naman talaga pag mga o mga China bike. Maninipis kasi yung mga wiring, so kailangan agapan na. So yan yung storage niya, ayan o. Malaki. Upright position, maganda yung handlebar. Then, syempre, komportableng gamitin kasi yung stock na upuan niya, ayan o, camelback. Ayan, may charger na rin siya. So yan yung tinakbo ko from kanina, 183 kilometers. Yan, keyless din to. So ito yung remote nya. Ano, nakikita nyo. Dahil lahat ng mga pyesa nito ay compatible sa PCX 160 at click, hindi ka na problema sa pyesa nito. Magtanong na lang kayo, marami namang mga page para sa mga ganitong motor. Marami dyan. So kagaya nitong tail light nito, plug and play lang yung tail light ng ADV 160 rito. May konting tabas lang, pero minor lang naman. Yan, kung gusto nyo palitan to, ako hindi ko napapalitan yun. Okay yan. Itong mga suspension niya, napakalambot, napakaganda ng play. Nung nakaraan, sira yung disc nito. So compatible dito is rear rotor disc na pang ADV 160. Kaya lang mawawala yung ABS. Mga 3 weeks ang minantay ko dahil yung stock nito is Makoto lang yung manufacturer. Maghihintay ka pag walang stock, wala. Kasi yung stock nito, dun lang compatible yung ABS sensor. Kaya kung magpapalit kayo ng rotor disc na pang ADV 160, mawawala lang yung ABS niyo. Pero sukat siya 4 holes. Ano bang masasabi ko sa motor na to? Sa dami ng mga naging motor ko na rin, Honda, Kawasaki, CF Moto, Yamaha, diba? Nag-Aerox tayo. Marami rin tayong enduro sa salihan. Nagkaroon din tayo ng GY6 engine na China bike. Yung Z200 II ng Motorstar. Okay naman. Wala yan sa brand. Tumatak na sa atin na pag China made, low quality. Pero ngayon, it's safe to say na pagdating naman sa motoring, automotive, parang nakikisabay na, sumasabay na ang mga China bike, no? Pagdating sa mga branded. Ang main issue lang siguro nito sa katagalan is yung wiring. So kailangan agapan ninyo kung gagamit kayo ng ganitong motor. Paribalot nyo na kagad. Relocate nyo rin yung inyong mga ignition coil. Spark plug tops, lagi nyong check. Isa rin yan sa cost ng pagpugak. And then yun na. Sa presyo na ito na 130,000, sulit ka na rito. Sa power, syempre 180cc. Sa efficiency naman, so far so good. Nandito yung first full tank ko. Ayan, ayan. 3 bars pa lang yung napabawas. 183 kilometers na yung naitakbo ko from Quezon City papunta rito sa Zambales. Sa mga sasakyan nga sa bus pa lang, marami rin mga China buses ngayon na talagang sobrang quality at talagang gamit na ng mga malalaking kumpanya. Bigyan ko kayo ng example: Scania, Golden Dragon, Tiger. O, di ba yung mga yan, mga China buses yan. Pero kita nyo naman, tignan nyo naman yung technology at yung quality, di ba? And then yung mga gamit natin, mostly is gawa na sa China. So what I'm trying to say is, tanggalin na natin yung mindset na China bike, disposable, sirain. Not like that. Especially meron tayong quality control, meron tayong DTI. Lahat yan dumadaan sa proseso ng quality check. So hindi yan mag-ooperate sa ating bansa, hindi yan makakapasok sa ating bansa kung hindi yan dumaan sa proseso, no?
Reliability, malalaman natin. Sa ngayon, hindi ko pa masabi. Ibabiyahe natin ang ibabiyahe ito ng long haul para malaman natin yung reliability. Kasi ito sa isang buwan, di pa natin malalaman yun. Ay, sarap. Tumabi rito. Kaya masasabi ko, reliability, we will see. Tayo naman, marami na tayong naging motor. At nagkaroon na rin tayo ng kaya na bike before. And wala pa ako na-encounter. Siguro dahil stricto ako pagdating sa maintenance at pag-aalaga ng motor ng steel sakyan, no? Quality, reliability, we will see. Power, goods to, pang daily, pang long ride. Syempre, this is the first time na long ride natin. I-rate ko siya from 1 to 10 or 0 to 10, 9. So far, so far. Okay, kung pag-uusapan is brand equity, yung mga after value sales, we can never compare this type of motorcycle sa mga branded dahil may mga kanya-kanya silang value at equity. Locally made to Pinoy company ang Mitsukoshi. Sila ang assembler ng Euro Motors, Euro Motor and Keyway, yan, local brand na lahat ng mga pyesa ay from China, no? Ang SYM ang Taiwan. So iba yun. Sa mga magsasabi ng SYM to, no, this is local brand, Euro Motor, na lahat ng pyesa is from China. Okay? So yun lang, maraming salamat sa mga nagabang at nandyan pa rin, nakasubaybay, nakasuporta sa inyong lingkod. Mag-ride na tayo ulit. So yun lang, may feedback lang at may opinion lang pagdating sa motor na to, no? And sana mayroon na tayong napulot na idea. Alright, here we go!